Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. So, may sasaglitin po tayong delivery today. Request po ng ating ka-airsoft, no? After nating tapusin yung mga item natin for shipping, then may mga nag-walk-in. May tatlong nag-walk-in, no? Na bumili ng isang rifle at saka mga pistol. So, ngayon, meron po tayong COD, no? Grabe, no? Kung mapapansin nyo, meron tayong walk-in, meron tayong shipping, meron tayong COD. Okay? Kaya, kung tutuusin mga ka-airsoft pa, walang dahilan para hindi ka mag-airsoft, no? Nasa sayo na lang talaga, no? Kung gaano ka decided mag-airsoft, no? Kasi lahat ng paraan meron, 'di ba? Meron tayong shipping, meron tayong COD, meron tayong, 'di ba? Meron tayong walk-in, pwede kang pumunta, no? Kaya ayun, no. Ngayon, mapapansin niyo, madilim na, no? Kasi request ng ating mga ka-airsoft na puntahan sila after office hours. Kaya nandito po tayo, okay? Samahan niyo po ako sa aking biyahe. Sa kasalukuyan, si Ma'am Sally ay may binibili lang sa tindahan. Ayun siya, ayun. Yun. Okay, may binibili lang sa tindahan. Hinahantay natin at tayo po ay babiyahe na, okay? So, join me on my journey today, aking mga ka-airsoft. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa maayos na kalagayan ang 10 nakunang tumalon sa tugboat. Ang nakababahala, laman ng lumubog na tugboat ang 15,000 litro ng diesel. Sa ngayon, wala pa raw nakikitang oil spill sa dagat at kalapit na Bukaw River. Pero naghahanda ang Coast Guard kung sakali. Handang-handa po ang Philippine Coast Guard dyan. Okay, balintawak na tayo mga ka-airsoft, no? So, dire-diretso na po tayo sa ating biyahe. Samahan nyo po ako. Masyadong matraffic dito sa lugar ng ng paangat ng Balintawak to EDSA. Bakit kaya? Monday ngayon, no? Okay. Dagsa ang sasakyan siguro, no? Pero medyo ramdam na yung kulimlim at saka yung pagdilim ng langit, na maulap na yung langit, wala nang nakikitang bituin. So pumasok na raw sa area of responsibility ng Pilipinas yung bagyong Obet. Ingat tayo mga ka-airsoft, ingat tayo, hawak lang, kapit lang. Okay guys, good evening. So touchdown, nandito na tayo sa ating ka-airsoft, bababa po tayo. Okay, this is one of the most trusted na Glock unit na. So Glock high-end to, Umarex SRC collaboration. Ang Glock 18, Glock Silver, then the rest 2011. Actually, merong nagtataka ko kasi bakit Glock ang gusto mo? Talaga bang naka-torn ka sa Glock, ganon? Nagpapala kasi kung kaya talaga ng Tunay. Okay. Pero Oh, by the way, ano pangalan ni sir? Peron, AJ po. Sir. Kaya pala gusto mo. Okay. Glock rin ba yung kukunin mo sa tunay? Taurus lang. Pero same as Yes, sa bagay. Meron. May punto ka naman. kasi malayo sa 1911 kasi great. Yes, sir. Anong marirecommend nyo sa akin? Ako, Sige, kahit na hindi mo na yung kasi matagal pa naman ang kukuha. yes, sir. Process pa ako ng Oo, matagal pa naman. Kumbaga, ano ba, sir? Nakakahawa ka na rin ng barel? Or familiarization ka muna? Ikaw ba, kung gusto mo mag 2011, malakas, magandang performance. Ano yung malakas, sir?
Yan, makikita mo naman sa structure din niya, sir. Mabigat din siya. Hindi ganong kadugo ang presyo, pero ibibigay niya. Nalalagyan ng Yan, may 2011, mayroong Glock. Nasa sa'yo yan, sir. Pili ka, sir. Pwede mong hawakan bawat isa, sir. Ayun. Ito po, discuss ko po muna. Meron po tayong different grams of beef. Yung .20 po, yung pinakamataang. Meron pa rin pong .25. Then, sa klase ng pistol ninyo, maximum na pwede nyo gamitin is .30 grams. 30. Apo. Tatandaan po ninyo, sir. Tsaka, pangalan sir? Lucho. Lucho. Lucas. Lucho. Okay. The more na bumibigat yung bibis, the more na delikado. Kasi, the more na bumibigat, the more na mas masakit. Pwede mag-penetrate, depende sa range. Kaya ako, mas maganda magsimula ka muna sa .20, then gradual, pwede ka mag .25, then dandahan. Hindi kita pwede .30 agad kasi baka just in case maka-aksidente ka, fatal agad. .20 dinisign siya para sa indoor, walang hangin na magtatangay sa bala. Ibig sabihin, yung .20, possible yung bibis mo maglaro. Pero pag mahangin ang paligid, gumamit ka na ng mabigat para ma-achieve mo yung direction. Okay, so bibis, maglalagay lang muna ako. Kung meron kayong mga bakanting container na mineral na tuyo, pwede nyo i-boost ko ron. Ito po, ang tawag po rito, speed loader. Pag wala ka niyan, medyo mahirap kasi isa-isa mong ilalagay nila. Pero pag meron, papamp mo lang siya. So, yung unit nila, this is the 2011 Costa Ludus STI. No? Bali, kung i-research nyo, si Chris Costa ang nag-design, ang gumawa nito sa US. Kaya US technology itong unit. Itong unit na to, sir, kumpara mo rin sa ibang unit na nakita mo, siya may compensator. Yung compensator, ang silbi niyan sa airsoft, hinahawakan niya yung barrel para hindi magkaroon ng mga excess movement. Apo, yung isa kasi natin doon, stand alone, walang compensator yun, kaya kumakalog talaga yon. Ngayon, sa tunay, ang silbi ng compensator, magkaiba sila sa airsoft. Sa tunay, ang silbi ng compensator, not to hold the barrel, but to compensate the recoil. At least mabawasan yung lakas ng recoil. Siya yung balancer, siya yung nagbabalancer. Yun. Ngayon po, to release the magazine, ito po. Okay? This is the magazine. This will serve as your tank, kaya iwasang malaglag. Kasi pag nalaglag, possible magkakaroon ng leak. Pero yung leak, minor lang yon. Pag nagka-leak, tawag kayo sa akin, i-guide ko kayo. Okay? Paano mawala yun? Tapos, ito na po, press po natin yung valve. Pindutin po, saka po tayo mag-spray. Okay po. After that, dito rin po sa ilalim, slide lang po natin to. Sprayan po natin ang inlet valve. Konti lang naman. Then, sa unit po, ganito yung itsura niya kanina. Kasa natin, ilock po ito. Sprayan po natin. Okay, after that, ang i-sprayan po, dalawa. 1, 2, dito po, dalawa rin. 1 and 2. Okay? Ngayon, green gas naman po tayo, number 12 PG po. Meron po na yung number 14 nito, pero hindi po siya fully compatible dito sa unit. Ma-agitate yung wear and tear, sir. Kaya, number 12 na lang po. Tapos, yung gas ninyo, huwag nyo nang ilalagay sa aircon. Ganito, temperature, okay na to. Pag malamig yung gas, natutulog po yung gas. Kaya mas maganda, medyo warm siya, lalo yung pan. Okay, ito na po, maglalagay na po tayo. Sa paglalagay, kailangan pataob, hindi po pwedeng pahiga or patayo. Upside down, sakto nyo, then press down. 2 seconds only. 1 and 2. Tulog yung gas. Okay, so meron na pong gas. Ayan, kung napansin nyo, isinara ko siya
para lagi nyo isasara para just in case na wag naman sana pero nalaglag, merong first line of defense, hindi direct hit. Okay, may gas na po, maglagay naman po tayo ng bala. Sa paglalagay po ng bala, hatakin nyo po ito pababa. Iwasan nyo lang pong mabitawan kasi baka mabasag po itong mag-grip. Hatak, para safety, yung other thumb, ilagay nyo rito. Then, ayun, pag nabitawan, dito tatama. Hatak ulit. Hold it tight. Kailangan huwag nyo pong bibitawan. Dito po sa part na to ilalagay yung bala. Hindi po dito, hindi po dito, dito po. Pump lang po. Okay? Maximum rounds dito is 27. Pero I don't suggest na punuin niya ng 27. 20 to 23 lang para yung spring nakakapaglaro pa. Hindi siya gana stress. Ngayon, pag may bungi, pansin niya sir, kalugin niyo po sideways para umalay lang. Ayan. Sa tuwing nakababa po ito, ready to fire po yan. Ibig sabihin, nakakasana, no? Kaya always i-rest nyo muna. Tapos may beaver tail, ito safety protection. Kailangan mapipiga, no? Ito po yung safe niya. Kahit nakapiga ka rito, hindi mo siya mapipindot. Pero pag in-unsafe mo, okay. Pasok sa unit, medyo malakas. Huwag kong itutulak kasi hindi siya maglalak. Malakas. Kasa, hatak. Bitaw. Sir, meron kang... O ba, naka-ready daw pala. Sige sir, firing po tayo sir. Yes sir, firing po. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then press. Kuya, load down ko, barilin mo yung number 6 ha. Ayan, galingan mo ha. Maraming nakaka-load sa'yo. Bahala ka. Baka mabash ka pa. Galingan mo kuya ha. Actually, may gas pa to. Kaya ko lang pinalo up ng konti kasi ang lamig ng magazine eh. Malamig kasi wala ng araw. Yung airsoft kasi gusto niya, nilalaro siya sa ilalim ng init ng araw. Tirik-tirik yung araw. Okay, ganun ulit po yan. Hatak, ha? Hatak lang. All the way hatak, then dito lalagay yung bala, pump lang. Okay. Pasok mo, then reload. Kuya, yung Okay. Hatak, pasok. Hindi, no. Hatakin, kasama yung... daliri mo. Sige kuya. Hatak. Okay. Firing. Yung number 6. Malayo kuya. Yo. Open slide. Sige kuya, release magazine. Oops. Pasok natin. Okay, release magazine kuya. And then the slide. Okay, then rest. Point down. Ngayon, ito yung common mistakes na nangyayari. Nag-open slide. Ginagawa ng iba, nire-release. O, di okay na. Kaya lang nakakase, i-re-rest nila. Yun yung delikado. Always, magazine first, then the slide, then rest. Then, pwede mo na ipasok yan. Hindi na siya puputok. Okay? Tapos, yung unit, sir, lifetime warranty. Nagka-problema, kontakin mo po kami. Tapos, regarding gun ban. Gun ban, kung maaari, huwag nyo nang ilabas muna yung unit, huwag nang i-travel. Pero kung hindi mo iwasan, make sure naka-gun ban. Yun lang naman. Tapos, wala naman na. Yung sa bala, ito sir, 1 canister is equivalent to 50 to 55 na refill. Dahil upgraded. Naka-fine tuning, naka-trigger job, fix outer barrel, lahat nakakarga na dyan. Hindi mo na kailangan pa-upgrade dyan.
yung pampagwapo na lang. Kung sakasakali na gusto mong pagwapuin, optic sight, then kung gusto mo mag-laser, para tactical ang dating. Tapos yun na yung gusto mo yung holster. Kaya lang, baka minsan lalabas ka rito, naka-holster ha. Sabihin ng mga kapitbahay, tignan mo yung tao. Mahuhuli yan. Tapos yun lang sir, yung bala po, wag na lang pong bibili ng mga low quality. Pag wala na kayong bala, tawag na lang kayo, pwede ako magpalalamog dito. Kahit doon na lang sa bahay na. Oo nga pala, sa Marilo. Kahit doon sa... salamat, sir. Sa ano sir? Thank Sa you. Manila. Oh, sige sir, no problem, no problem. Ayun po. Okay, thank you. Okay. Bayad na.